Praise God. Kaya ko po bawat isa na tumayo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang na kabutihan at katapatan sa amin. Panginoon, minsan hindi kami tapat sa aming relasyon sa inyo. Subalit kayo po ay patuloy na nagiging tapat, patuloy na kumakalinga sa amin. Lord, higit wagas ang inyong pag-ibig para sa amin. Kaya, Panginoon, turuan niyo po kami na lalong mahalin kayo, unahin ang inyong kaharian bago ang lahat. Upang, Panginoon, malagod kayo sa amin at aming matanggap, Panginoon, ang mapapapalang inyong nilaan para sa bawat isa. Kaya, salamat, Panginoon. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes and ears upang maintindihan namin ang inyong mensahe. Alam ko po na ang mensahe ito ay para sa aming lahat. May mga partikular na udyok kayo, Panginoon, para sa bawat isa. Maaaring ito ay magkakaiba, subalit isa lamang, Panginoon. Ang inyong mensahe ay upang itaas ang inyong pangalan. Kayo lamang ang mag-glorify sa aming buhay at hindi kami. Thank you, Father, for all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, ating pong mensahe ngayon ay nais ko sama po, sana pong bigay with the intention na bawat isa ay umunlad. Sino po nais umunlad ang buhay? Pagpalain. Ano? Sa pamamaraan po ng Panginoon at hindi po sa pamamaraan ng tao. So, ang nabanggit na po ni Kuya Ryan, ang title kanina, ay Seek God First. Yun po ang tanging pamamaraan upang tayo pagpalain, ano? Naranasan na po ba yung panahon o pagkakataon na parang ang ilap-ilap ng blessing? Naranasan niyo na po ba yun? Parang hawak niyo na. Hawak niyo na yung blessing pero nawawala pa, no? Parang may auto-delete, auto-pass yung mga blessing, no? Kaya, hindi lamang po yun, minsan ay sunod-sunod pa yung mga problema dumarating. Ano kaya? Bakit kaya gano'n na nangyayari sa buhay? Bakit kaya nangyayari sa ating buhay? Ano sa inyong palagay? Ano po ang palagay ninyo? Diba? Tinatawag na sa libutan ng malas ba yun? Ano? Parang malas sa Christian, no? Blessing and curses na. So, aking palagay ay dahil po hindi natin inuuna ang Panginoon, no? Marami tayong priority sa buhay, subalit hindi natin binibigyan ng highest priority ang Panginoon. Kaya nga po, nawawala yung mga blessing, ano? Ang sabi po sa mga Ngaral chapter 12, verse 13, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun na pala katungkulan natin, ano? Dami natin pinapibisihan. Pero sabi ko dito, matakot tayo sa Diyos. Ibig sabihin po ng fearing is we should hate sin. No? At sundin ang kanyang mga utos. So yun po, basically, ang ibig sabihin ng seeking God first. So, ang ating pong tatalakayin ay base sa Haggai chapter 1, no? Verse 1 to 12. So, just a brief background. Ang Haggai 1 ay ito po ay ang Israel po ay sila po ay binihag ng Babylon for ilang years? For 70 years, no? Sinalakay, pinatay sila sa Judah at tinakay yung ilang mga Hudyo, no? Kasama dito sila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. So dinala po sila sa Babylon at nung natapos yung 70 years, sila po ay bumalik sa Jerusalem. Ano? Upang ang una po nilang ginawa ay ni-restore yung walls, ano, na nawasak, ano, yung walls of Jerusalem. Kaya kailangan po ng wall para hindi sila pasukin ng kaaway, pati sila madaling pasukin.
So, nung matapos yung pader, no? Ayan. So, bago sila pumunta ron, ang instruction ng Panginoon, unahin nyo ang, ano po? Temple. Yun ang highest priority ng Panginoon. Upang ma-restore yung worship, makapag-alay sila ng mga high and low. Ano? So, nung pagkatapos po na ma-restore, ano? Yung nawasak, ayan, no? Sabi ng mga Israelita, hindi pa napapanahon, Hagay, hindi pa napapanahon, saka na yung pagtatayo ng temple, no? Basahin po natin sa Hagay chapter 1, verse 2. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Ayan. So, hindi nila naging priority ang pagtatayo ng templo. Ano? So, ano po ang ginawa nila? No? Inuna nila yung kanilang mga kabahayan. No? Inuna nila. At yung temple ay in ruins. Ano? Wasak. Kasi po dati nawasak yung buong Israel. Nung pagbalik nila, inuna nila yung kanilang mga tahanan at pinabayaan. Ano? So yung temple po ay in ruins. So, ito yung mga nahukay sa mga archaeologists. So, 16 years na silang bumalik sa Jerusalem, subalit hindi po nila itinayo yung temple. Kaya nga po ito ang sabi sa Hagay 1:3-4. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Hageo, magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan. Ngunit, pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Ayan, so na-rebuke sila. Yung mga tahanan ninyo, yung tahanan ko wasak. Ayan, so, ano po ibig sabihin nito sa ating panahon, sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Ano, ang templo po ay hindi po itong church, itong church building, no? Ito po ay lupahan, no? Inaalisan, at hindi po talaga, this is just a place of gathering for believers. Ano po ang tunay na templo? Ano po ang tunay na templo? We are the temple of the Holy Spirit na kailangan pong pangalagaan, no? 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, praise God, no? Ano po ang ginagawa dapat sa templo? Ano po ang priority natin? Number 1, busugin ito ng mga spiritual na bagay. Amen po ba? Binubusog po ba natin? O first, second priority na lang? Ang binubusog natin yung mga bulsa. O para ang hindi po spiritual ang ating priority, kundi ang kamulan. Hindi po sinasabing masama yun. Pero dapat po, ang una natin pinapakain yung templo, no? Ang salita ng Diyos. Ano? Po ay ating iniingatan upang ito po ay mapunta sa pamumuhay na may kabanalan. Nakasala tayo araw-araw. Subalit, ito ay dapat hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang ating dapat priority ay spiritual na kalaguan at hindi yung physical na kasaganahan. Higit natin pagkunan ang, sinabi ni Kuya Ryan kanina, kingdom. Yung pagharian tayo ng templo ng Panginoon at lahat ay kanyang idaragdag sa atin. So, simple-simple lang po ang buhay, ano? Unahin natin ang Panginoon, ang kanyang kaharian, idadagdag lahat ang blessing. Amen po ba, mga kapatid?
No, simple lang. Ano, bakit kaya tayo mga Kristiyano nag-i-struggle? Ano po, no? Delikado talaga na pinagtutuan natin yung cares of the world. Ano, yung mga kaabalahan. At hindi po ang Panginoon at hindi ang mga spiritual na bagay. Basahin po natin dito sa isang parable. Mark chapter 4, verses 18 to 19. Now, these are the seeds sown among thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the lust for other things, entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. Praise God, no? Isang Kristiyano, nataniman ng salita ng Diyos, nagpatuloy subalit yung cares of the world, no? Yung tinik, yung thorns, no? Ay sinakal ang salita ng Diyos sa buhay. Ano pong mangyayari sa atin pag sinakal ang salita ng Diyos? Ano sa palagay ninyo? Okay lang po ba? Hindi po. Hindi po, ano? Yung cares of the world, yun yung mga tinik, no? Cares of the world, deceitfulness of riches, yung paghahangad na yumaman, ano, yung lust of the things of the world, yung pride of life. Those are yung mga tinik po yan na nag-choke ang salita ng Diyos. Kaya hindi po lumalago ang spiritual. Ano po ang mangyayari? Hindi po sinasabi na pag tayo manghangad ng mga bagay. No? Blessed po yan. Hangad tayo ng house and lot, sasakyan. Hindi po masama yan. No? Mga signature dresses, alahas, at iba pang gadgets, maraming bagay. Ang masama po kapag ito ang mga naging pangunahin yung ating purpose sa buhay para lang makamtan ito, doon po tayo tasablay. Hindi po yun ang ating priority sa buhay. No? Ang priority po natin, sabi ko kanina, hanapin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang paghahari, at lahat ay idadagdag niya sa atin. No? So, kapag nagpunta tayo dun sa mga cares of the world, dun sa mga tinik, sasakalin niyo yung salita ng Diyos. No? Mamamatay ang ating spirito. Kapag hindi po napakain ito ng spiritual, hindi po napakain ito ng salita ng Diyos, kapag hindi po nanalangin ng templo, ito po yung mamamatay. Magiging manhid na ang spiritual senses sa salita ng Diyos. Hindi na natatanggapin. Hindi na niya priority ang salita ng Diyos. Yung pananalangin, mamamatay ang spirito. Kaya nga po sabi ng Panginoon doon sa Church of Sardis, para kayong buhay, subalit kayo patay. Sino po dito ang buhay? Kailangan patay buhay, Kapag namatay ang spirito, hindi na po magsisisi. Babaliwalay niya na yung conviction ng Holy Spirit. Maaaring siya po ay nagsisimba. Maaaring siya po ay nasa church. Subalit wala na yung kanyang puso. Para siyang Church of Ephesus, backslidden na ang puso. Nagiging religious na lamang siya. Doing things na ritual. Pero wala na yung passion for Christ. Ayan, At isa pa po, sinabi dito na yung sobrang paghahangad ng kayamanan, yun na lang ang kanyang objective. Ay delikado po, 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadla sa paghihirap ng kalooban. So, yun po, yun po ang negative. Ang delikado yung paghahangad niyo, yung mga man, na hindi po lang ito paghahangad, kundi ito lasting after the riches. Ano po nangyayari? Nagiging
Nasasadlak sa paghihirap na kalooban, naging miserable ang pamumuhay at eventually lalayo sa pananampalataya. So, nagbigay po ng babala si Hagay. Sabi ni Hagay, suriin ninyo ang inyong sarili. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. So mga kapatid, let us evaluate our lives ngayon. Isipin po natin. Suriin po natin, una-una sa economic point of view. Ano ang higit po natin pinagkakaabalahan sa spiritual o physical at financial? Lagi po ba tayong kinukulang? O sobra? Sobra, praise God. Nasasayang ba ang ating mga pinagkakitaan? Nahuhulog ba dun sa may butas na bulsa? O napapalago pa? Let us evaluate ourselves. Sino po ba ang ating priority? Si Jesus o kaabalahan? Ayan. Sa susunod na verse po, ay ihahayag ni Hagay yung epekto. Yung epekto ng pagtinuna natin yung mga cares of the world, yung mga tinig, at hindi ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita. No? Ito po ang epekto. Hageo 1:6. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Kumiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Yes, God. Nangyari po ba ito sa ating buhay, mga kapatid? Yung bang ating investment ay napupunta sa pagkalugi? Hindi kumikita. May pagkain na marating, may damit, may tahanan, pero kulang. Kulang ang dumarating, sabi po ito, napupunta ang pera sa mga expenses. Ito po, napupunta sa mga expenses na walang say-say. Gastos dito, gastos doon, good time dito, fiesta, pasyal. Dahil walang ipon, ano po mangyayari kapag dumating na yung mga legit, yung mga talagang expenses na kailangan, ano po nangyayari? Panic na. Problema. Minsan darating pa yung mga hindi inaasahan emergency. Yung mga aksidente, kailangan ipayanan, yung nasirang kagamitan, kailangan ipa-repair, nagtagsaan ng mga singil sa credit card. Marami pa po, marami pang pagdating ng mga unexpected. Kaya minsan naririto, pagkakawin ko, makukuha. Nangyayari po ba sa atin? Minsan nangyayari sa atin. Pero may pangako po ang Panginoon, may pangako siya. Ano po ang pangako ng Panginoon sa Kristiyano? Ano po? I will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Tanong, bakit kinukulang? Bakit nawawala? So, marami po, tayo hindi wala, nawawala, kulang. Bakit? Bakit kulang yan? Kasi tapat ang Panginoon. Isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan. Bakit po kaya kinukulang? Siguro nga, napupunta rin sa butas na bulsa. May butas po ba yung bulsa natin? Patayin po natin. Hindi lusot, hindi lang po yun. Pero, nasasayang, nasasayang. Yung mga blessing ng Panginoon, yung kanyang pinrovide para sa atin. Minsan ay nakukupit, nauutang, hindi nababayaran, ay scam. Marami pong dahilan. Napupunta sa patuloy na may gamot, ospital, marami pa po mga
nasasayang ng mga experiences na dapat sana naipon para pag dumating, sabi po ng Panginoon, maging katulad kayo ng mga langgam. Ano? Kapag dating ng tagwala o tagulan, meron silang kakainin doon sa ilalim dahil nag-ipon sila. Ano? Yan. So, ano po ang sabi? No? Hindi lamang po nahuhulag sa bulsa, kundi lumilipad pa. Proverbs 23, verse 4-5. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at maging matalino. Dapat ang kayamanan ay dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. So yun, no? Binibigyan po tayo ng mga warning ng Panginoon para hindi po masayang yung ating mga pinagkakitaan na provide naman po ni Lord talaga ang lahat ng ating pangailangan. Sino po dito hindi po provide ni Lord? No? Pangako po yun, binibigay niya. Subalit maaring, hindi tayo matalino. Kasi sabi dito, maging matalino at magkaroon ng self-control. Magpagkaroon ng Aryang Hagar, instinct. Isipin po natin. Amen po ba? Hard-earned money na huwag po natin basta-basta gusto yan. At ito po, ito pa ang pinaka-mahirap, no? Yung pag dumating na yung sumpa. Kapag darating yung sumpa, kapag ating pinabayaan, hindi natin ginawang priority ang Panginoon. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 19-20. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ipararating ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang pagkalito at pagkabigo sa lahat ng iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuhay at mapuksa dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa, sapagkat pinabayaan mo ako. Praise God, no? Kailan po nangyayari ito? Kailan po? Yung mga sumpa. Ang haba po niya, wala pa nga yung mga sakit, yung pagkabulag, etc. Ang dami po. Ilan lang yung kinuha ko. Kailan po nangyari ito sa ating buhay? Kapag pinabayaan mo ako. Pag hindi mo ako ginawang priority, sabi ng Panginoon. Pag iba ang ginawang priority, ito yung mga aani natin, ano? So, ano po ang nagpaalala naman po ang Panginoon kay Haggai, verse 7. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yun na naman. Let us check ourselves, mga kapatid. No? Pinapaalalahan tayo ng Bible. Pinaalalahan tayo ng Panginoon. Suriin natin. Isipin natin ano yung nangyayari sa ating buhay. No? Kanina ay in-explain ko po yung spiritual ay ang economic, ngayon po ay sa spiritual naman. Let us analyze. Pangalawang beses na po ito ipinaalala ni Haggai. Ibig sabihin, napakahalaga na ating suriin, isipin po natin, no? Inuuna po ba natin ang Panginoon, ang mga spiritual na bagay? Nakikita po ba natin yung spiritual growth sa ating buhay? Nakikita po ba natin yung ating spiritual growth, nagkakaroon po ba ng pagbabago sa ating pamumuhay ang salita ng Diyos? No? Nawawala yung mga tinatawag na talikala, yung mga yung mga bondage, yung mga ulit-ulit na kasalanan. Nawawala po ba yung nababago? Nag-overflow ba ang fruit of the Spirit sa ating buhay? Nag-overflow ba? Love, joy, peace, patience, kindness, etc. Nag-overflow po ba ang gifts of the Holy Spirit? Nagagamit po ba tayo sa ministry? Kung tayo sa Panginoon, bawat isa sa atin, no exemption. Kaya nga po, binigyan tayo lahat ng isa ng gift of the Spirit, ay para magamit tayo sa ministeryo. For the body of Christ, for the edification and building up the body of Christ. So kapag hindi po na nangyayari sa ating buhay, maaari na ang focus po natin ay hindi ang Panginoon. Ang focus natin ay mga material, temporal things. So ano po ang recommendation ni Haggai? Verse 8.
Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaninglingan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Praise God, no? So ito po yung simple, no? Literal, kung gawin natin literal, walang templo, bumalik kayo doon sa bundok, nakita ng mga puno, ano? Pagpasin ninyo, gumawa kayo ng templo, at ng mga magagawa. Nagawa nga po nila yung buong walls of Jerusalem, no? Ngayon sa spiritual para sa atin. Ano po ibig sabihin ng pag-akyat sa bundok? Punta po tayo sa Antipolo. O sa Mount, doon sa Sierra Madre. Ano po ibig sabihin ng pag-akyat sa bundok? Manalangin, no? Hanapin ang kanyang presensya. Yung bundok po, no, sa spiritual, it refers to the presence of God. Kaya tayo maakyat sa prayer mountain, nais po natin maranasan. No? Hindi lamang po sa prayer mountain, we can experience the presence of God even in our home. No? But maganda po doon sa bundok kasi walang distraction. Wala yung mag-pray ng anak natin. Yung mga kapitbahay, may tatawag sa cellphone. No? Kaya nga po sa bundok, inaando ng presence Lord. No? Kung paano makanta natin yung ating mga hinihiling sa Panginoon. No? Awit 24:3-5. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hallelujah. So, Psalm 121 verse 1-2 yan. Saan manggagaling ang ating pangailangan? Saan manggagaling yung tulong? Saan manggagaling kapag mga kapatid? Kaya tayo sa kanyang presensya, kaya tayo sa kanyang bundok, ano? Sa kanyang presence, naandun ang tulong, naandun ang resources, naandun ang ating pangailangan. Problema, hindi tayo maakyat eh. Amen po ba? Hindi natin i-priority ang prayer, hindi natin priority ang salita ng Diyos at mga spiritual things. Kung kayo ang Panginoon, hindi interesado sa inyong nilalang, ano po ang mararamdaman mo? Amen po ba? Sasaktan. So, yan, binibigyan po tayo ng solution. Akit tayo doon sa kanyang presensya. Naandun ang tulong, naandun ang resources. Ano pa po, no? Bago tayo umakyat, Psalm 24 verse 2-5. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Praise God. Ito po ay representation ng repentance. Bago tayo umakyat, no? Lumapit sa Panginoon, see to it na walang bahid ng kasalanan. We have asked the Lord to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. Yun lamang po tayo makakalapit. Kaya hindi po lahat magpe-pray, pakikinggan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lahat. Yun lamang lumalapit sa Kanya. Ang repentant heart. No? Yung kanyang nilinis. So same way with us, no? Kung ma-realize natin na medyo gigewag-gewag na yung ating pamumuhay. Kaya tayo sa presensya ng Panginoon. Hanapin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang righteousness, ang kanyang kingdom, yung paghahari niya sa ating buhay. At lahat, pagkakaloob niya sa atin, spiritual, physical, financial, everything na ating mga kailangan. So, makitan po, no? Kailangan maayos ulit yung temple. Sino po dito ang naniniwala na wasak yung kanyang temple? Malayo ang Panginoon. O wala ang banal na spirito. No? Kailangan po simulan natin itayo muli, ano? Sa ayos ang templo ng banal na spirito. Kung tayo nakalimot ng matagal sa Panginoon, ayusin po natin. Aayusin ng Panginoon ating buhay. Amen po ba? Let us return to God. Verse 9. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti at nang inyong dalhin sa bahay, yun ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
dahil sa aking bahay na nananatiling wasak. Samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. By stages po ang Panginoon. At paalala siya 2 times, pero ayaw niyo pa rin sumunod, ayaw niyo pa rin bigyan ako ng panahon. Ito naman ang susunod. Ano po ang gagawin ng Panginoon? Huh? Hindi pa niya yung blessing. Andiyan na yung promotion. Nawala pa, naunsami pa, ibinigay pa sa iba. Nandiyan na yung business deal, sasara na. Ano po nangyari? Masira pa. Nawala pa. Hindi pa natuloy. Hinipan. Nandiyan na yung aanihin. Maraming aanihin sa Bandang North, no? Doon ang mga gulay, kaya ako bigat at baka na po ng gulay kayo. Doon ang ganda yung gulay natin. Ano nga, aanihin na lang na festival, na pagdipa. It is because hindi inuuna ang Panginoon. No? Inuuna yung mga sariling ambisyon, sariling gawain. Ano? Kaya po, dapat unahin natin ang Panginoon. Amen po ba? Sa Kanya lang gagaling ang lahat. The earth is the Lord's and everything in it. Hindi po nangyayari sa boss, hindi po nanggagaling sa boss natin yung kay Lord po. Siya po nagpupukay. So, unahin po natin ang Panginoon. Ito ba? Simple lang. Amen po ba? Paano sumagana ang ating buhay? So, ano pa po? No? Ito yung 3rd stage. Mas mabigat ito. Kapag patuloy nating iniiwasan ng Panginoon, hindi natin siya priority. Haggai chapter 1, verse 11. Kaya dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga buron, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga binubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop, at sa lahat ng pinagpagalan. Itong pinakamabigat. No? Yung una, ilagay sa bulsa, butas, ilipat. Pangalawa, nandiyan na. Maparating na, pero hindi nakarating sa kamay. Ilipat pa rin. Itong mabigat. Ano pong gagawin ng Panginoon? Sasarahan niya yung langit. Upang talagang hindi na makarating sa ating blessing. Mabigat po ito, no? Sarado po ba ang langit sa atin? O bukas? Ano? Bukas po ba? Parang madali bang umulan ng blessing? Yun po ang benefit, no? Kapag tayo inuna natin ang Panginoon. Anong darating? Hindi po sasara ang langit. Ano? Sa literal, kapag hindi mo lang patay tayo lahat dito. Wala tayong iinumin, wala tayong kakainin, no? Mamamatay yung mga hayop. Magugutom po tayo. No? Praise God. So, na-realize ng Israel yung kanilang pagkakasala o yung kanilang pagkalimot sa Panginoong Jesus, sa Panginoon, no? Kay Yahweh. No? Kung ginawa nila, chapter 12, verse 12. Haggai 1:12. Nang magkagayoy, si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Jehozadak na dakilang pari, pati ang lahat ng nalabi sa bayan, ay sumunod sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Propeta Haggai na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos, at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Praise God. After this pinagpalang Israel, ano po ang ginawa nila? Nakinig sa tinig ng Panginoon at nakinig kay Propeta Haggai. Nakikinig po ba kayo sa mga nangangaral dito? Sa mga nagtuturo sa Bible study? Sa mga preaching? Ano? Mahalaga po. Pakita niyo. Na andun ang buhay. Na andun po ang buhay sa salita ng Diyos. Kahit sino po magturo. No? Ang sabi ng Panginoon, kapag ipinagdala niya ang kanyang salita, hindi babalik ito ng walang kapuluhan sa kanya. It will accomplish its purpose, mga kapatid. Alisin po natin yung spiritual na tuloy. Amen po ba?
spiritual na tutuloy. Marami pong mahal lang dito, yung mga sounds, maraming kabalahan. Nagiging spiritual na tutuloy, kaya hindi natin nadidinig yung salita ng Diyos. Hindi natin nadidinig yung udyok ng Panginoon sa Espiritu. Nais tayo katabi ng Panginoon. Anak! Nais kitang pagbalain. Nais kitang bigyan ng buhay na kasiyasiya. Pero wala tayong time. Totoo lang. Kaya hindi natin nararanasan yung kanyang pangako. So, dito po ay may tatlong bagay po ako. Ano ba yung seeking God? Seeking God, His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added to you. Seeking, hindi lamang po seeking, seeking first. Unahin niya. Unahin natin ang Panginoon. Sabi nga ni Pastora, bago lahat, kape muna. O, siling, ano yung paborito ni Pastora? Longganisa. So, kung yung unahin natin, unahin natin ang salita ng Diyos. Yung buhay. So, tatlong bagay po, tatlong punto, o yung sabihin ng seeking God. Number one, completely surrender your life. God. Surrender na po ba ating buhay? Ano yung sabihin ng surrender? Marami pong verses sa Bible at tayo po, even support tayo ay alipin. Sabihin niyo sa iyong katabi, ako'y alipin ng Panginoon. Alipin. Ibig sabihin ng alipin, lahat susundin. Walang angal, walang reklamo, susundin lahat. Ang nais ng ating master. Yung may-ari ng ating buhay. Kaya sinusunod po natin yung plano ng Diyos sa ating buhay, yung kanyang kalooban, at isinasantabi po natin yung ating mga personal ambition, yung ating mga plano na akala natin at tama. Sabi sa Bible, ngunit ito pala ay mali. Ito po yung magdadala sa atin sa kapahamakan. Many are the plans. But the plan of the Lord succeeds. Ito po yung nangingibabaw. Ano po ang mangyayari sa atin kapag natin nagbulay-bulayan, sinunod ang salita ng Diyos? Napakaganda po ito. Alam na po natin lahat ang verse na ito. Joshua chapter 1, verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Praise God. Sino po dito yung kanyang Bible ay naalikabok na. Nandun sa estante, hindi na bibisita. Naalala ko yung kwento natin. Ilagay yung kutsara doon sa Bible. Ay, sabi naman ba yun? Yung kutsara ilagay sa Bible yung pastor. Hindi nakita yung kutsara, yung pala, hindi nabibuksan sa kanyang Bible. Tinesting ng pastor kung talaga nagbabasa ng Bible. Wala, hindi. So, andyan na po ang solusyon, mga kapatid. Andyan na. Pinipigil na sa atin ang Panginoon. Meditate on the Word of God day and night so that you may be able to do everything in it. Then you will be prosperous and successful. Andyan na po. Unahin po natin ang salita ng Diyos. Seriously. Sino po dito ang regular na nag-aaral ng salita ng Diyos? Wow. Mapagpilak pala, no? I think, I suggest that pagka tayo sa bundok ng Panginoon, buklatan natin muli ang Biblia natin, pagkulay-kulaya, memory verse natin, andun po yung treasure natin, nakapangyarihan sa salita ng Diyos. Ayun po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So ano po yung, no? So po, binigyan tayo ng Panginoon instruction to pray unceasingly. Sino po dito ang nanalangin ng walang pagkik? No? Hindi po kailangan pumunta tayo sa church or prayer. You can pray even we are working. No? Panginoon, hindi ko magawa ito.
problema na ito. No? Tulungan niyo po ko. Let's pray without laging open yung ating communication sa Panginoon. Nangungusap po siya araw-araw. Nais siya tayong tulungan. Nais siya tayong bigyan ng pagpapala, no? Maayos na buhay. So, we should pray, no? Sabi po sa James 5:15, the prayer of the righteous avail much. Yung panalangin ng matuwid ay mabisa. Paano tayo nagiging matuwid? We put our faith in the righteousness of Christ. No? Lord Jesus ang ating nagahari sa ating mga kapag nakita ng Ama na si Jesus nagahari sa ating buhay, sinusunod natin siya, check. Answered prayer. Pangako po ng Panginoon yun, no? The prayer of the righteous avails much. So, kailangan po natin i-surrender ang ating career. Hindi lamang po sa spiritual, ating career, trabaho, relasyon, pamilya, at buong buhay po natin i-surrender natin sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa po, align your thoughts and actions to God's will. Naka-align po ba yung ating isipan? Dahil dito po nagsisimula ang ating action. Naka-align po ba ito, no? Ano po yung tatlong bagay na nilisya yung ating isipan? Una, sisintan, no? Allocate tayo, bibigyan tayo ng temptation. Pangalawa po, ano po? Yung alok ng sanlibutan. Grabe po ngayon ang distraction. Social media, things of the world, games, napakarami po talagang ililihis yung ating mind, no? Upang hindi natin maintindihan ang mind of Christ. At pangatlo po yung isa pong kaaway natin, yung ating flesh. Ano po sabi sa Bible? Ang puso ay deceitful. Papanlin lang ito. Kapag sinunod natin yung gusto nito, mapapahamak po tayo. Eh na po ba? Kaya pag may nag-advise sa iyo, follow your heart. Oh, baka mapahamak pa ako doon sa sinasabi mo. Ano? Follow Jesus. Follow His Word. No? Ano po sabi sa Psalm 37 verse 4 to 5? Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Yes, napakaganda po na po. Pagkatiwala natin sa Panginoon, even yung ating joy, yung ating peace, yung ating lahat. Pagkatiwala niya ating plano, at ito po ay magsasaksi. Kaya po sabi ng Panginoon sa Lord's Prayer, your kingdom come, your will be done. Hindi po ang Panginoon ang susunod sa gusto natin. No? Lord, by faith. Gusto ko ito. Kalahag po yun. Meron pong plano ang Panginoon, no? Yung kanyang kingdom. No? Your will be done. May plano ang Panginoon. Kailangan po ma-align yung ating plano sa kanyang plano. Hindi yung Panginoon ang susunod sa ating gusto. Malabo po yun, ano? May mga Kristiyano, ginagawa ng genie ang Panginoon. Lord, I claim this. Hindi sa akin ito. Inutusan ng Panginoon. Malabo po yun, ano? Proverbs 16 verse 3. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Praise God. Ano lagi kay Lord? Kay Lord. Bago tayo mag-design po, ama po ba ito? Lord, gagawin ko ba ito? Sasagot ko ba ang Panginoon? Amen. Sumasagot po siya sa maraming kapamagaan. At pangatlo, ano? Seek godly wisdom and understanding. Napakahalaga po ito. Ang sabi ng Panginoon, hanapin natin yung wisdom dahil ito ay kayamanan. Ano? Araw-araw po, gumagawa tayo ng desisyon. Tama po ba? Ano? Dalawa lang po ang resulta ng desisyon. Tagumpay o kabiguan. Pag nagkamali tayo ng desisyon, ay tayo po magsasuffer ng consequences. Mapapahamak po ba tayo? Ano? Maaaring bumagsak ang ating kabuhayan dahil sa maling desisyon. Maaaring masira ang relasyon dahil po sa maling desisyon o gawa sa ministry. So, ilalayo ng wisdom, ilalayo tayo ng wisdom
sa mga maling bagay, sa mga transaction na mali. Lalayo tayo sa scam, lalayo tayo sa mga mapupunta sa compromise, yung mga gawa ng mga suhulan, ano pang mga transaction na hindi nakakalugod sa Panginoon. Bibigyan tayo ng wisdom upang makapag-isip, no? Naalala ko yung usapan natin kanina. Meron isang nangyari sa amin, no? Bigyan kami ng wisdom para hindi kumagat doon sa isang masamang plano. Praise God. So, hanapin daw natin ang wisdom katulad ng isang kayamanan. God yung wisdom at magkakaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Proverbs 2 verse 25. Ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo'y ihilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin at tulad ng nakatayong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Kung magkagayon, ang takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Praise God, no? Kakaroon tayo fear of the Lord. At tayo po ay, kakaroon tayo ng takot at mauunawaan po natin. Bibigyan tayo ng discernment ng Panginoon upang hindi po tayo magkamali. Proverbs 11 verse 2. Kapag dumarating ang pagmamataas, ay dumarating din ang kahihiyan. Ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. Hallelujah. Kanino po binibigay ang wisdom and understanding doon sa mapagpakumbaba? Yung mapagmataas, pag binigyan ng advice ng Panginoon, ano gagawin? Kung susunod, tama ako. Anong sabi doon? Mapupunta sa kahihiyan, no? Nakita po natin yung investigasyon sa Senado. Isang matalino raw. At dami niya sinabi, no? Pero yung mga sinabi niya, nagmamagaling, nagmamatalino, yung mga sinabi niya, nabuko siya, no? Na-implicate tuloy siya dun sa, kilala niya po yun, di ba, no? Hindi kayo nanonood sa investigasyon sa Senado. Nahuli siya sa sarili niyang pagmamalaki. Inamin niya yung kasalanan niya. Yun ang nangyayari po talaga sa nagmamalaki ng nagmamataas. Praise God. Kaya dapat po ay submitted, surrendered po ang ating buhay sa Panginoon. Hindi lamang po, bibigyan tayo ng practical wisdom, kundi bibigyan tayo ng divine wisdom. Mas mahalaga po yung divine wisdom. Yung kapahayagan, mga revelation, mga malalalim na katuruan ng Panginoon, na ibinibigay upang lumago ang ating spiritual. Sa magitan po ng banal na spirito, ay nalalaman po natin ang kalooban ng ating Diyos Ama. Kapag tayo po ay tumutulog sa Panginoon, no? Ang seeking the kingdom of God is righteousness ay hindi yung magsisimba ako linggo-linggo. Sasama ako sa gawain. Ano pa? Mananalangin ako sa prayer meeting. Hindi po yun, no? Yun ay parang spiritual na kalabihan natin. Sabi nga ng Panginoon kay David, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ay yung puso mo. Yung sundin ang aking salita at ilagay ito sa iyong puso. Yun ang kailangan ng Panginoon. Primarily sa atin. Ngayon ito ba? Sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. So yun po ang key, no? Yun para sa pagkaroon tayo ng buhay na kasiyasiya. Seeking God first. Mga kapatid, no? Tayo po ay ulitin po, tayo po yung ligtas ng Panginoon. Hindi lamang po bigyan ng buhay na walang Panginoon, kundi bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya. Abundant life. Upang maging ilaw po yung ating buhay para dun sa mga hindi mananampalataya, upang maging asin, pampalasa. Hindi perfect, subalit kapag nakita po ang presence of God sa ating buhay,
magliliwanag po tayo. Amen po ba? Lakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I hope and pray na pag gusto natin sa tahanan ito ay iba na ang ating desire. Amen po ba? Iba na yung ating hinahanap.